Celeste, sinasabi ko sa iyo, tigilan mo na yang pagpapanggap mong kaawa-awa para lang manatili dito. Saan ba? Nakulang sa'yo ang marko namin? Kung hindi lang dahil sa pag-asang may laman pa yang sinapupunan mo, matagal na kitang pinalayas. Ang dulungang hawak niyang ballpen ay tumatama sa masang salamin, lumilikhang tunok na tok-tok-tok. Ang ibabaw ng mesa ay nakaroon ng gagasgas. Katulad ng maingat kong inalaga ang pagsasama sa loop ng 3 taon. Namuti ang mga daliri ko sa pagkakahawak sa kasunduan sa diborsyo. Ang mga salitang voluntaryong paghihiwalay ay napakasakit sa mata. Ang lalaking nasa tapat ko, si Marco Santos, ay nakayuko at kinukutkot ang kanyang makuko. Matagal bago siya nagsalita at sa huli pilit na sinabing, Celeste, para rin naman sa atin ang ginagawa ni Mama. Para sa atin? Bigla akong napatawa. Ang apoy sa aking dibdib ay tila umakyat sa lalamunan ko. Para sa atin, kaya't kailangan niya akong laitin ng harap-harapan at sabihing palamunin lang ako sa loop ng 3 taon. Para sa atin, kaya't kailangan niya akong itaboy nung 39 degrees ang laknat ko at sabihing naginarte lang ako para makaiwas sa gawaing bahay. Hinampas ng biyenan ko ang mesa. Ang tasang porselana ay bumagsak sa sahig. At ang saa, kasama ang mabubog, ay tumalsik sa kanyang mamahaling pantalon. At may lakas ka pang loop na ungkatin yan. Kung hindi dahil kay Marco, ang isang babaeng bahok na tulad mo ay hindi man lang makakatapak sa pamamahay namin. Sumigaw siya patungo sa pasilyo. Mga kapitbahay, halikayo at tingnan ninyo. Itong babaeng ito, nakikikain at nakikitira sa amin, at ngayon ay gusto pang humati sa ari-arian. Kinain na yata ng aso ang konsensya niya. Narinig ko ang mayabak sa pasilyo. Alam kong sa likod ng nga peephole ng kanilang nga pinto, matagal na nilang inaabangan ang dramang ito. Sa loop ng 3 taon, sawa na ako sa mga sismis. Ang swerte naman ng babaeng yan, napangasawa si Marco. Hindi kailangang magtrabaho at laging maganda ang suot. Sinong nakakaalam kung anong kalokohan ang ginagawa sa likod ng asawa niya? Pirmahan mo na. Itinulak ko ang ballpen sa harap ni Marco. Ang boses ko ay kalmado na parang yelo. Huwag mo nang hayaang mapahiya pa ang nanay mo dito. Nanginginig ng husto ang kamay ni Marco. Matagal na nakalutang ang dulo ngang ballpen sa ibabaw ngang papel. Hanggang sa kumalat ang tinta at bumuo ngang isang maliit na bilog. Inagangginan ko ang ballpen at ipinasok sa kamay niya. Para saan pa ang babaeng tulad niya? Kapa nagiwalay na kayo. Hahanapan ka ni Mamang isang babaeng edukada at galing sa mabuting pamilya. Nung malapit nang dumampi ang dulong ng ballpen ni Marco sa papel, kumuha akong isang bangkat mula sa aking Prada handbag at inilapak ito sa kasunduan. Ang metal na ibabaw ngang kart ay sumalamin sa gulat na mukha ngang aking biyenan. Dahan-dahan kong itinulak ito. Dahil napag-usapan na natin ang ari-arian, bakit hindi mo muna tingnan kung talagang palamunin lang ako sa loob ngang 3 taon? Tinitigan akong biyenan ko ng may pag-alinlangan. Anong ipinagyayabang mo sa isang walang lamang kart? Akala mo hindi ko alam. Ang sweldo mo kada buwan ay nasa 20,000 lang. Hindi pa sapat pambili ngang isang karton ng sigarilyo ni Marco, di ba? Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang banking app. Sakto, ngayon ang araw ngang dating ng quarterly bonus ko. Pakiusap, tingnan ninyong mabuti ang balanse. Nang iharap ko sa kanya ang screen, biglang tumahimik ang pasilyo. Tanging ang ugong ng elevator ang maririnig. Ang salamin ng biyenan ko ay dumulas hanggang sa dulong ng kanyang ilong. Ang kanyang kamay na ayusin sana ang salamin ay natigilan sa ere. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki, na parabang napako siya sa kinatatayuan. Nang lumapit si Marco para tingnan, nabitawan niya ang ballpen. Sa screen ng cellphone, ang numero ay may kasunod na 7 numero pa, 528,619,090 sa impossible. Ang boses nga biyenan ko ay parang kinaskas ng liha. Bigla siyang nanghina at dumulas pababa sa mesa.
at ang likod ng kanyang ulo ay tumama ng malakas sa sulok ng TV cabinet. Narinig ko ang mga bulalas ng pagkabigla sa paligid. Habang pinapanood ko siyang nangingisay sa sahi, bigla kong naalala ang unang beses kong pagpunta sa kanila 3 taon na ang nakalipas. At ang mangkok ng sinigang na may lumulutang na langaw na inihay niya sa akin. Ang kasal namin ni Marco ay may nakatanim ng bomba mula pa sa simula. Unang beses akong pumunta sa bahay nila nung simulangang tag-araw. Katatapos ko lang nun maksarangang isang 500 milyong pisong proyekto. Pawis na pawis ang likod ng puting blusa ko habang tumatakbo ako papasok sa istasyon ng MRT. Si Marco ay paulit-ulit na nakbilin sa telepono. Tradisyonal mag-isip si Mama. Sabihin mo na lang na nagtatrabaho ka bilang admin sa isang maliit na kumpanya sa Quezon City na may sahot ng 30,000. Huwag mong sasabihing nasa investment banking ka sa Makati. Bakit? Namuti ang nga daliri ko sa pagkakahawak sa hawakan. Anong masama sa ginagawa nating pagsasanib at pagbilingang kumpanya? Sa tingin ni Mama, hindi disente para sa isang babae ang laging nasa labas para sa negosyo. Mahina niyang sabi. Kapag kasal na tayo, saka natin dahan-dahang ipaliwanag. Pwede ba? Para na lang sa akin. Ang anunsyo ng pagdating ng tren ay tumabon sa aking buntong hininga. Nang araw na iyon, sinadya kong magsuot ng isang kupas na cotton dress. Ipinarada ang kotse sa Trinoma at sumakay ngang grab papunta sa kanila. Sa pasilyong ng luma nilang gusali, may manakatambak na kung ano-ano at ang amoy ng kulop ay pumasok sa aking ilong. Ang nanay ni Marco, si Aling Elena, ay nakapamewang sa may pintong kanilang unit sa ika-5 palapag. Ikaw pala si Cheles? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri. Sabi ni Marco, kung ano-ano lang ang ginagawa mo sa kumpanya. Sapat ba ang kinikita mo para sa sarili mo? Pinisil ko ang dala kong basket ng prutas at bumaon ang mga kuko ko sa aking palat. Magandang hapon po. Tita, pasok-pasok mabilis na saba ni Marco, kinuha ang basket sa aking kamay at inilagay sa likod ng pinto. Sinigang si Mamang ang buto-buto ngayon. Nang ihain ang sabaw, nakita ko ang isang mahitim na bagay na lumulutang sa taba. Kinuha ito ni Aling Elena gamit ang kutsara at inilagay sa aking mangkok. Oh, buto-buto para lumakas ka. Kahit na madali lang ang trabaho ninyong nga admin, kailangan pa rin ng malusok na katawan, di ba? Hindi tulad ng Marco namin na nagtatrabaho sa gobyerno, panatak ang buhay. Ang buto-buto na, may paang langaw ay kitang-kita sa puting mangkok. Pilit akong ngumiti at nag-isip ngang dahilan ng biglang umubo si Marco at kinuha ang laman mula sa aking mangkok. Ma, masama ang tiyan ni Celeste nitong mga nakaraang araw. Ako na lang ang kakain. Malakas siyang ngumuya. At habang gumagalaw ang kanyang lalamunan, nakita kong namumula ang kanyang ngatainga. Ang hapunan na iyon ay parang isang pagpapahirap. Ipinakmalaki ni Aling Elena ang buwanang kontribusyon ni Marco sa GSES at binanggit kung sinong manugang ang may dalang isang bahay bilang dot at kung sinong anak na babae ang nasa isang ahensya ng gobyerno. Sa bawat salita niya, tinatantiyan niya ang aking halaga. Celeste, ngumiti siya at tiningnan ang Patek Philippe sa aking pulso. Hindi sa nananarmon si tita, pero bilang isang babae, huwag kang maksuswat ngam gape kang alahas. Mukhang cheap. Tiningnan ko ang nga maliliit na diamante sa aking relo at naalala kong ito ang premyo ko noong nakaraang buwan para sa pagiging Best Employee of the Year. Sa ilalim ng mesa, hinipitan ni Marco ang hawa sa aking kamay. Ang pawis niya ay bumasa sa aking palat. Pagkatapos naming ikasal, tumira kami sa 2-bedroom apartment na binili ni Marco bago kami ikinasal. Tanging ang pangalan niya ang nasa titulo. Si Aling Elena ay dumarating tuwing Miyerkules at Sabado para mag-inspeksyon. Bubuksan niya ang aking aparador at hahalungkatin ito. Mukhang mahal ang damit mong ito. Si Marco ba ang bumili? Hindi madaling kumitang pera, kaya magtipid ka naman. Ang Chanel suite ko ay itinago niya sa pinakailalim ng aparador
at pinalitan nga duster na binili niya mula sa Divisoria. Minsan, ang bago kong Hermes bag ay ginamit niyang lalayan ng isda mula sa palengke. Nang umuwi siya, amoy malansa ang strap ng bag. Halos mayak ako sa panghihinayang. Pero sinabi lang ni Marco, mabuti naman ang intensyon ni Mama. Hindi niya alam ang magaganyang bagay. 3 buwan kong bonus ang pinambili niyan. Ang pera ay kikitain ulit. Niyakap niya ako papunta sa kwarto. Huwag na nating ipahalata kay Mama na nag-away tayo. Pwede ba? Dahil sa mga salitang iyon, nagsimula akong magpanggap na simple. Nagsusuot akong sinalas na tig-100, tumatawat sa matindera sa palengke, at ibinigay kay Marco ang aking ATM card para itago, at humihingi lang ng 10,000 piso kada buwan bilang allowance. Pinagtawanan ako ang makatrabaho ko, na mula sa isang sopistikadang career woman ay naging parang taga-barangay. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, walang kolorete, at bigla akong naging estranghero sa sarili ko. Ang pinakamahirap ay ang pag-asikaso sa trabaho. Isang gabi, nakatanggap akong tawag mula sa isang kliyente. Nagtakip akong kumot at pumunta sa balkonahe para sagutin. Kakaumpisa ko palang masalita ng kalampagin ni Aling Elena ang pinto. Gabi na, sinong kausap mo diyan? Baka kung sinong lalaki na naman yan. Nanginginig ang kamay kong nakatakip sa mikropono. Ang kausap ko ay isang kliyente mula sa Wall Street na naghihintay ng aking valuation report. Pero si Aling Elena ay patuloy na nagbubunganga sa labas. Sinasabing mayroon daw akong ibang lalaki, kaya ako laging nagtatago kapag may kausap sa telepono. Tingnan mo yung cellphone niya. Pinakabagong modelo ng iPhone. Isang buwang sahot lang ni Marco. Pambili pa lang ng screen niyan, ang boses niya ay tumagos sa pinto. Matagal ko nang nararamdaman na may mali. Saan kukuha ng praang isang hamak na admin? Narinig ko ang nainip na boses ng kliyente sa kabilang linya. Kinagat ko ang labi at sinabing, "Paumanhin po, may problema lang sa bahay." Tatawag po ako ulit pagkatapos ng 10 minuto. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, binuksan ko ang pinto. Si Aling Elena ay nakasuot ng bulaklaking duster, nakapamewang sa sala. "Aba, Celes, lumalaban ka na sa akin ngayon? Sinasabi ko sa iyo, hindi ikaw ang masusunod sa bahay na ito." "Ma," lumabas si Marco mula sa kwarto at humarang sa harap ko. Talagang trabaho ang kausap ni Celes. "Trabaho? Baka naman lumalandi." Tinabik niya ang kamay ni Marco at itinuro ako. "Bukas na bukas, mag-resign ka sa walang kwentang trabaho mo na yan. Manatili ka sa bahay at maghanda kang magbuntis." Naghihintay na ako ng apo. Tiningnan ko ang kanyang mukha na nabaluktot sa galit at bigla akong napagod. Nang gabing iyon, nakulong ako sa banyo at umiyak ng matagal. Sa salamin, ang mga mata ko ay namumula at namamaga, parang isang kunehong nabasaan ulan. Si Marco ay walang tigil na humihingi ng tawad sa labas ng pinto. Sinasabing matanda na ang nanay niya at masama lang ang ugali, at sana ay pagpasensyahan ko. "Marco, tanong ko mula sa likod ng pinto, hanggang kailan mo ako pagpapanggapin?" Natahimik ang boses sa labas. Ang tubig ay dumaloy sa mga siwangang tiles, umikot sa drain, katulad ng aking mahinanakit na walang katapusan. Ang unang beses na harap-harapan, kung sinagot ang aking biyenan ay sa palengke. Nang araw na iyon, katatapos ko lang ng isang 48 oras na proyekto. Diretso ako mula sa airport papuntang palengke, hila-hila ang aking maleta. Tumawag si Aling Elena. Sinabing may bisita sila at kailangan kong bumili ng isang malaking lapu-lapu para sa sabaw. Kinuha ngang tindro ang pinakamalaking isda. "Ang ganda ngang pinili ninyo, ma'am. Bagong huli kaninang umaga. 800 bawat kilo." "Ano?" Bago pa ako makapagsalita, biglang sumulpot ang biyenan ko mula sa likod. Inagaw niya ang isda at ibinalik sa tubig. "Nananaga ka ba? Itong isdang galing sa palaisdaan. Ibabenta mo ng 800? Sumimangot ang tindero. "Ale, sariwa po talaga yan at malaki. Baka ikaw ang manloloko."
Kumuha siya ng isang payat na tilapia sa tabi. Makano ito? 151 kilo. 120. Inilapak niya ang tilapia sa timbangan. Kung ayaw mo, di huwag. Dun sa unahan, 100 lang. Nagbubulong-bulong na ibinalot ngang tindero ang isda. Inilabas ko ang aking cellphone para magbayad. Ngunit pinigilan ako ngang biyenan ko. Itabi mo na yang kakarampot mong sahot. Ako na. Kumuha siyang isang maliit na pitaka mula sa kanyang bayong at nakbilang ng gagusot na pera. Bago umalis, kumuha pa siyang isang dakot ng sibuyas na mura. Pagkatapos ngang ilang hakbang, lumingon siya at tiningnan ako ng masama. Tingnan mo yang binili mong gulay. 300 piso isang kilong talong. Kahapon, 150 lang ang bili ko. Hawak ko ang ma-organic na gulay at bigla akong nakaramdam ng pakasuklam. Nung nakaraang linggo, katutulong ko lang sa isang kliyente na maksarangang 1 bilyong pisong kasongang at ang bonus ko ay sapat para bumili ngang isang truck ngang ganitong talong. Ngayon, kailangan kong makinig sa sermon niya dahil sa counting diferensya sa presyo. Ma, organic po ito. Walang pesticide. Anong organic? Pare-pareho lang yan talong. Inagaw niya ang supot sa aking kamay at inihagis sa sahig. Sanay ka na kasing sinusunod ni Marco, kaya hindi mo alam ang hirap ng buhay. Gumulong ang matalong sa sahig. Nadumihan. Huminto ang mataw sa paligid para manood. May mga nagbubulungan, ang tapang naman ng matandang yan. Ang nakuha niyang manugang, hindi marunong sa buhay. Yumuko ako para pulutin ang matalong, at ang daliri ko ay nasaktan sa magaspang na sahig. Biglang may isang pares nga sapatos na huminto sa harap ko. Tumingala ako at nakita ko si Mr. Tan, isang partner sa proyekto. Nakasuot siya at may dalang isang magandang basket. Nang magtama ang aming nga mata, naramdaman kong uminit ang aking pisngi. Dali-dali kong pinunasan ang marumi kong kamay sa aking damit. Director Reyes? Halatang nagulat din si Mr. Tan. Anong ginagawa ninyo? Katulong namin siya, biglang sabat ng biyanan ko, at itinulak ako sa gilid. Mr. Tan, kayo pa po, mismo ang namamalengke. Nasaan po ang katulong ninyo? Nun ko lang naalala na ang nanay ni Marco ay dati palang part-time na labandera sa bahay ni Mr. Tan. Punong ngiti siyang nakipag-usap kay Mr. Tan, sinasabing lampa ako at hindi marunong magtrabaho, kaya lagi siyang nag-alala. Tiningnan ako ni Mr. Tan nang may pagtataka. At ang tingin niya ay napunta sa aking Patek Philippe na bahagyang natatakpan ng aking damit. Talaga ba? Makahulugan siyang ngumiti. Sa tingin ko, maganda ang dating ng katulong na ito. Hindi pangkaraniwan. Anong dating? Isa lang siyang probinsyana? Hinila ako ng biyenan ko paalis. Mr. Tan, mauna na po kami. Halos kalat ka rin niya ako paalis ng palengke. Nang makarating kami sa isang lugar na walang tao, binitawan niya ako. Ang makuko niya ay nag-iwan ng pulang marka sa aking braso. Umayos ka, kapat nakalat ka sa labas. Tingnan natin kung anong gagawin ko sa iyo. Tinabi ko ang kanyang kamay, at ang galit sa aking dibdib ay sumunok sa lalamunan ko. Anong sinabi kong masama? Nagtatanong ka pa? Tinuro niya ang aking noo. Kung hindi ako mabilis kumilos kanina, sasabihin mo na kay Mr. Tan na isa kang direktor, di ba? Sinasabi ko sa iyo. Charles, habang nasa bahay na ito ka, isa ka lang ordinaryong asawa. Huwag kang mangarap na umangat, pero yun naman talaga ako. Ano ka? Bigla niyang itinaas ang kanyang boses. Iyang nakakahiyang trabaho mo. Araw-araw kang umiinom kasama ng lalaki para kumitang maruming pera. Ma, hindi ko na napigilan. At napasiga ako. Malinis ang pera ko. Mas malinis pa nga 100 beses kaysa sa kinikita ngang anak ninyo sa gobyerno. Ang nga salitang iyon ay parang nagsindingang dinamita. Natigilan siya ngang ilang segundo. Pagkatapos ay biglang umupo sa sahig at humagulgol.
Sinasabi niyang inaapi ko siya, na minamaliit ko ang kinikita ni Marco at siguradong mayroon akong ibang lalaki kaya ako naging aroganta. Nagkumpol ang nga dumaraan at nakbulungan. May mga kumuhang litrato gamit ang kanilang cellphone. Ang flash ay sumilaw sa aking mga mata. Nakatayo ako sa gitna ng mga tao, parang isang bilanggo na hinubaran. Ang sikat ngang araw ay tumagos sa mga dahon ng puno, lumilihang nga patak-patak na liwanag sa sahig, katulad ng aking dignidad na niyurakan. Hindi natuloy ang sabong lapu-lapu ng araw na iyon. Pag-uwi ni Marco mula sa trabaho, ang nanay niya ay nakaupo sa sofa at nakpupunas ang luha. Sinasabing hindi ko lang siya minura, kundi sinaktan pa. Tiningnan ni Marco ang mangkalmot sa aking braso, pagkatapos ay ang namumulang matang ang kanyang ina. Sa huli, bumuntong hininga siya. Celeste, humingi kang ng tawad kay mama. Wala akong kasalanan? Nanginginig kong sabi. Alam kong nasasaktan ka. Hinawakan niya ang aking kamay papunta sa kwarto. Matanda na si mama. Pagbigyan mo na lang siya. Pinagbigyan ko na siya sa loob ng 3 taon. Tinabi ko ang kanyang kamay. Mula pa noong unang araw ng kasal natin. Marco, tingnan mo ako ngayon. Hindi ko man lang masabi kung sino ako sa palengke. Anong gusto mong mangyari? Bigla niyang itinaas ang kanyang boses. Ipagsabi sa buong mundo na ang asawa ko ay kumikita ng milyon-milyon kada taon? Para mapahiya si mama sa mga kamag-anak natin? Celeste, pwede bang isipin mo naman ang pamilyang ito? Ang pamilyang ito? Tiningnan ko siya at bigla siyang naging estranghero sa akin. Sa tingin mo, ang pamilyang ito ay nangangahulugang kailangan kong magpanggap na tanga at hayaang apihin ako ng nanay mo? Nang isara ko ang pintong kwarto. Narinig kong sumigaw ang nanay niya mula sa sala. Marco, tingnan mo, lalo siyang nagiging suwail. Hindi pwedeng manatili ang ganyang babay. Nang gabing iyon, sa guest room ako natulog. Ang liwanag ng buwan ay tumagos sa siwang ng kurtina, lumilikang ang mahabang anino sa sahig, katulad ng lumalawak na agwat sa pagitan namin ni Marco. Nag-vibrate ang cellphone ko sa bedside table. Mensahe mula sa aking assistant, nagtatanong kung kailangan bang ihanda ng maga ang mga materyales para sa board meeting sa susunod na linggo. Tinitigan ko ang salitang board sa screen at bigla akong natawa. Sa meeting room, kaya kong magdesisyon sa mga pamumuhunan na nakakahalaga ng 10-10 milyon? Ngunit sa sarili kong bahay, wala man lang akong karapatang bumili ng isang lapu-lapu. Sa dilim, kinuha ko ang bangkat na nakatago sa ilalim ng kutson. Habang dinadama ng aking madaliri ang malamig na ibabaw nito, unang beses kong seryosong pinag-isipan kung hanggang kailan ko pa kailangang ituloy ang pag-arte na ito. Ang 60 kaarawan ng aking ina ang naging huling patak. Kalahating buwan bago ang araw na iyon, nagpa-reserve na ako sa pinakasikat na fine dining restaurant sa BGC at pinili ang isang Cartier diamond necklace bilang regalo. Nang malaman ito ni Aling Elena, nagpumilit siyang sumama, sinasabing para suportahan ang kanyang balay. Ang nanay mo ay naghirap sa buong buhay niya, sabi niya habang hawak ang aking kamay, at ang kanyang mamata ay naging isang linya sa pagngiti. Bilang kanyang balae, kailangan kong magpakitang suporta. Bago kami umalis, naglabas siyang isang pulang supot na may lamang pekeng gintong kwintas. 2 bato na ang nawawala. Tingnan mo ito, maganda ba? Mula pa nung kabataan ko, maganda pa ang kalidad. Tiningnan ko ang kinakalawang na kwintas at nasuka ako. Ma, nakahanda na po ang regalo ko para kay mama. Ano namang magandang bagay ang mabibili ngang kakarampot mong sahot? Ipinasok niya ang pekeng kwintas sa aking bag. Sabihin mo na lang na pareho nating pinili ito para naman magmukhang maganda ang nanay mo. Sa araw kaarawan, suot ng aking ina ang Chanel suit na binili ko at ang kwintas na regalo ko. Masaya siyang ngumingiti sa harap nga kamag-anak. Hinila ni Aling Elena ang aking ina at ipinakmalaki sa lahat. Balay, tingnan mo ang kwintas na ito. Espesyal kong hinanap ito sa Quiapo. Purong ginto ito. Nawala ang ngiti sa mukhang aking ina at hinawakan niya ang kwintas.
Talaga ba? Mukhang kakaiba. Siyempre. Mayabang niyang sabi. Hindi tulad ng nga kabataan ngayon. Puro pekeng alahas ang binibili para lang magjabang. Nagsimulang magbulungan ang nakamak-anak. May nga nagtuturo, sinasabing pagkaang suot ng aking ina. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng aking ina. Tinanggal niya ang kwintas at inilagay sa kanyang bag at hindi na nagsalita pagkatapos. Pawi, biglang sinabing aking ina, "Anak, huwag mo na akong bibilhan ng nga ganitong bagay." "Ma, totoo dyan. Alam ko, hinaplos niya ang aking kamay. Pero sa ganoong sitwasyon, ano pa ang pinakaibangang toto sa paka? Sinabi lang iyon ng biyanan mo dahil ayaw niyang malaman ng iba na maganda ang buhay mo." Tiningnan ko ang nga ilaw sa kalsada na dumadaan at biglang uminit ang aking mamata. Ang aking ina ay palaging malakas at hindi pa siya napahiya ng ganito sa harap ng maraming tao. Si Aling Elena ay kumakanta sa likod, hindi napapansin ang tensyon sa unahan. Kinabukasan, tumawak ang aking ina at ang kanyang boses ay may halong pag-iyak. "Anak, nawawala ang kwintas." Kinabahan ako. "Hanapin ninyo po ulit. Baka nailagay ninyo lang sa ibang lugar." Hinaluhok ko na ang buong bahay pero wala. Nanginginig niyang sabi. "Pag-uwi ko kagabi, inilagay ko lang sa dressing table. Paanong nawala?" Pagkababa kong telepono, dumiretso ako sa kwartong biyenan ko. Nakaharap siya sa salamin, suot ang diamond necklace. Ang makulubot sa kanyang lig ay lalong nakpalitaw, sa kinang ng madiamante. Nang marinig niya ako, dali-dali niyang tinanggal ito at sinubukang itago sa drawer, ngunit inagaw ko ito. "Ito ang kwintas ng nanay ko. Bakit mo kinuha?" "Anong sa nanay mo?" Matigas niyang sabi. "Nakita kong hindi gustong balay ko, kaya itinago ko na lang para sa kanya. At saka, baka pagkalang yan na binili mo at natakot kang malaman. Ang kwintas na ito ay 1.5 milyon. Inilapak ko ang resibo sa harap niya. Ibalik mo sa akin ngayon din." "Ano? 1.5 milyon? Tinitigan niya ang numero sa resibo at biglang sumigaw. "Ikaw na gastador ka. Ginamit mo ang perang marko namin para bumili ganito kamahal na bagay. Gusto mo lang ubusin ang pera ng pamilya namin. Sarili kong pera ito. Para mo?" Bigla siyang tumawa hanggang sa lumuha. "Sa sahot mong 30,000, kahit hindi ka kumain at yuminom sa loob ng 3 taon, hindi mo yan maipon. Celeste, sinasabi ko sa iyo, kukunin ko ang kwintas na ito bilang bayad sa pamilya namin." Sinubukan niyang agawin ang kwintas at ang kanyang makuko ay kumalmot sa aking kamay, nag-iwan ng masugat. Mahigpit kong hinawakan ang kwintas at umatras, at ang likod ko ay tumama sa isang cabinet na halos hindi ako makahinga sa sakit. "Ibalik mo sa akin." Ipinasok ko ang kwintas sa loob ng aking damit. "Lumalaban ka na." Dumamba siya at sinubukang punitin ang aking damit. "Kukunin ko yan sa iyo ngayon." Sa sandaling iyon, pumasok si Marco. Tiningnan niya ang magulong kwarto at ang punit kong damit, at biglang sumigaw, "Celeste, ano na naman ang ginagawa mo?" "Marco, buti na lang dumating ka." Lumapit ang biyenan ko at niyakap ang kanyang binti. "Tingnan mo ang asawa mo. Ginamit ang pera mo para bumili nga 1.5 milyong kwintas para sa nanay niya. Gusto ko lang sanang itago para sa iyo, pero sinaktang niya ako." "Hindi. Nagsisinungaling ka pa?" Itinuro niya ang sugat sa aking kamay. "Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Hindi ko na kaya ito." Tiningnan ni Marco ang sugat ko. Pagkatapos ay ang namumulang mata ng kanyang ina. Sa huli, bumuntong hininga siya. "Celeste, ibigay mo na ang kwintas kay mama. Isang kwintas lang yan. Huwag na nating palakihin. Hindi ito ordinaryong kwintas," nanginginig kong sabi. "Regalo ko ito para sa 60 kaarawan ng nanay ko. Bumili na lang tayong bago." Lumapit siya at sinubukang hawakan ang aking kamay.
Makano ba? Babayaran ko. Kaya mo bang bayaran? Tinabik ko ang kanyang kamay. At bigla akong nawalan ng pag-asa. Marco, hanggang ngayon ba iniisip mo pa ring pera mo ang ginagastos ko? Alam mo ba kung makano ang bonus ko noong nakaraang buwan? Sapat para bumili ng 10 ganitong kuwintas. Natigilan siya at ang kanyang mamata ay puno ng hindi paniniwala. Biglang tumayo ang biyenan ko mula sa sahi at itinuro ako. Tingnan mo! Tingnan mo! Nababaliw na siya. Isang taong kumikita lang ng 30,000. Nagsasabing kaya niyang bumili ng 10 sa 5 milyong kuwintas. Baliw na siya sa pera, kung ano-ano na ang sinasabi. Hindi ako nagsisinungaling. Tiningnan ko si Marco sa mata at dahan-dahang sinabi, nagtatrabaho ako sa isang investment bank. Ang taunang sahod ko ay 10 milyon. Ang kuwintas na ito ay binili ko gamit ang bonus ko. Sa loob ng 3 taon, bawat sentimong ginastos ko ay galing sa sarili kong pinahirapan. Hindi ako gumalaw kahit 1 sentimo mula sa anak ninyo. Biglang tumahimik ang sala. Nakabuka ang bibig ni Aling Elena na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Unti-unting namutla si Marco at ang kanyang ngalabi ay nanginginig. Matagal bago siya nakapagsalita. Ano? Anong sabi mo? Ang boses niya ay parang nanggaling sa isang kinakalawang na tubo. Sabi ko, ang taunang sahod ko ay 10 milyon. Tinanggal ko ang kuwintas at inilagay sa mesa. Hindi ako isang admin. Ako ang senior director ng Feridian Capital. 3 taon na ang nakalipas, hiniling mo sa akin na itago ang aking pagkatao at pumayag ako. Hiniling ng nanay mo na magpanggap akong simple at ginawa ko. Pero ngayon, sawa na ako. Ayoko nang magpanggap. Biglang sumiga ang biyenan ko. Hinawakan ang kanyang dibdib at bumaksak sa sofa. Dali-dali siyang nilapitan ni Marco at ang tingin niya sa akin ay puno ngalit. Celeste, bakit mo ako niloko? Bakit mo kami niloko? Niloko ko kayo? Tiningnan ko siya at biglang natawa. Sino ba ang unang nagsabi sa akin na magsinungaling? Sino ang nanot lang habang inaapi akong nanay mo at walang ginawa? Marco, ngayon, ako pa ang tinatanong mo kung bakit? Hindi ko namalayan, nagsimula na palang umulan. Ang mapatak ng ulan ay tumatama sa salamin, parang maraming daliri na kumakalmot. Kinuha ko ang kuwintas sa mesa at lumabas. Tinawa ni Marco ang pangalan ko, ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng ulan. Pagbaba ko, lumingon ako sa bintana na may ilaw. Ang gaalaala ng 3 taon ay dumaan sa aking isipan na parang isang pelikula na pinabilis. Ang sinigang na may langaw, ang bag na amoy isda, ang away sa palengke, at ang kaguluhan ngayon sa sala. Nabasang ang ulan ang aking buhok at dumaloy sa aking pisngi. Hindi ko masabi kung ulan ba o luha. Nag-vibrate ang cellphone ko sa aking bulsa. Mensahe mula sa aking assistant. Director Reyes, ang cross-border meeting bukas ng 9:00 ng umaga, kumpirmado na po ang pagdalo ng kabilang pani. Pinunasan ko ang aking mukha at nakreply. Okay. Ang mailong siyudad ay kumikinang sa gitna ng ulan, parang isang ilog ng magabituin. Pumara ako ng taksi at sinabi ang pangalan ng aming kumpanya. Tiningnan ako ng driver sa salamin. Mag-overtime ka pa, Ineng? Opo. Sabi ko habang pinapanood ang mga tanawin sa labas. May mga bagay na kailangang tapusin. Tumira ako sa isang hotel malapit sa opisina sa loob ng 1 linggo. Araw-araw tumatawag si Marco. Noong una, humihingi siya ng tawad, sinasabing matanda na ang nanay niya at hindi nakakaintindi. Nang hindi ko na sinasagot ang matawag niya, nagsimula siyang mag-text, sinasabing alam niyang nakamali siya at sa susunod ay sa akin na siya papanig. Celeste, umuwi ka na, please? Nagpadala siya ng litratong tiramisu mula sa paborito kong dessert shop. Binili ko ang paborito mong tsak. Hihintayin kita sa ref. Matagal kong tiningnan ang litrato at ang aking daliri ay nakalutang sa delete button. Sa huli, nilok ko na lang ang screen.
Pumasok ang aking assistant at naglagay ng isang dokumento sa harap ko. Director Reyes, ito po ang acquisition plan ng G-Raison Group. Gusto po nilang makipag-usap sa inyo sa susunod na linggo. Ay postpone mo, minasahe ko ang aking sentido. May inaasikaso ako. Pero lumipat pa po ang CEO nila mula sa Amerika para lang dito. Hayaan mo munang ang Vice President ang makipag-usap sa kanya? Putol ko. Kailangan ko ang oras. Umalis ang assistant ko na may pakaalinlangan. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Sa labas ng bintana, nakikita ang nga nagtataas ang gusalingang begese. Ang salamin ay sumasalamin sa aking pagod na mukha. Sa loob ng 3 taon, sanay akong maging matapang sa meeting room, ngunit sa laban ng pamilya, talunan ako. Tumunog ulit ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Nakalinlangan ako bago sagutin. Ang boses ngang biyenan ko ay parang isang karayom na may lason. Celeste, ikaw na ahas ka. Niloko mo ang anak ko. Kung may konsensya ka pa, bumalik ka. Dito at magdiborsyo na tayo. Babalik ako, kalmado kong sabi. Pero hindi gayon. Ano pa ang gusto mo? Sumigaw siya. Gusto mo bang humingi ng pera sa amin? Sinasabi ko sa iyo. Walang-wala kang makukuha. Ang bahay ay binili ni Marco bago kami ikasal. Walang kinalaman sa iyo. Ang mamahalin mong gamit, hindi namin kailangan. Mag-impake ka na at umalis. Huwag kayong mag-alala. Tiningnan ko ang dokumento ngang acquisition plan sa mesa. Wala akong kukunin sa inyo. Pakababa kong telepono. Bigla akong natawa. 3 taon na ang nakalipas. Sa tingin nila ay hindi ako karapat-dapat para kay Marco. Ngayong alam na nila ang totoo kong pagkatao, takot naman silang baka humingi akong pera. Sa mata nila, isa lang akong produkto na pwede nilang sukatin kahit kailan. Nang hapon na iyon, biglang lumitaw si Marco sa baba ng opisina. Suot niya ang Armani suit na binili ko para sa kanya noong nakaraang taon. Magulo ang kanyang buhok at may malalaking itim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata. Nang makita niya akong lumabas sa elevator, nagliwanag ang kanyang nga mata. Parang isang batang nakamali. Celeste. Hinarang niya ako. Ang boses niya ay paos. May kailangan ka? Umatras ako para makaroon ng distansya. Umuwi na tayo. Sinubukan niyang hawakan ang aking mukha, ngunit umiwas ako. Alam na ni Mama na nakamali siya. Hindi na niya uulitin. Marco, putol ko. Magdiborsyo na tayo. Natigilan ang kanyang kamay sa ere at ang kanyang nga mata ay biglang nanlaki. Anong sabi mo? Sabi ko, magdiborsyo na tayo. Kinuha ko mula sa aking bag ang nakahanda ng divorce agreement. Napirmahan ko na. Tingnan mo, kung wala kang problema, pirmahan mo na. Tiningnan niya ang aking pirma sa kasunduan at ang kanyang nga daliri ay nanginginig habang binubuklat ito. Bigla niyang inihagis ang nga papel sa sahig. Ayoko, Celeste, 3 taon nating pagsasama. Dahil lang dito, maghihiwalay na tayo? Dahil lang dito? Tiningnan ko ang nga nakakalat na papel. Sa tingin mo, ang 3 taon ng panloloko, pagtatago, at pagtitiis ay dahil lang dito? Alam kong nakamali ako. Hinawakan niya ang aking pulso at ang lakas niya ay halos bumasag sa aking buto. Hindi ko dapat hiniling sa iyo na itago ang pagkatao mo. Hindi kita dapat pinabayaang masaktan. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon, pwede ba? Magsimula tayo ulit. Huli na. Tinabik ko ang kanyang kamay at nagiwan itong pulang marka. Marco, may mabagay na kapak na sira. Hindi na may babalik. Bigla siyang lumuhod. Tumingin ang mga tao sa paligid. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod, ang lalaking kumain ngang sinigang na may langaw para sa akin nun, ang lalaking yumakap sa akin at humingi ngang tawad sa gabi. Bigla siyang naging estranghero. Pakiusap, Celeste, ang kanyang boses ay may halong pag-iyak. Huwag mo akong iwan. Tumayo ka. Kalmado kong sabi.
nakakahiya dyan. Matigas siyang nanatiling nakaluhot, parang isang estatwa. Dumating ang magwardiya para itayo siya, ngunit tinabik niya sila, nagbulungan ang na empleyado. At may mga kumuhang litrato. Pinulot ko ang divorce agreement sa sahig, yumuko, at inilagay sa harap niya. Kapag nakapag-isip ka na, tawagan mo ako. Nang tumalikod ako, narinig ko ang isang pigil na pag-iyak. Ang sikat ng araw ay tumagos sa salamin, maliwanag at nakakasilaw. Ang tunong aking mata kong sa sahig ay malutong, parang dinudurok ang manabubulok na nakaraan. Pagbalik ko sa opisina, inilagay ko ang divorce agreement sa pinakailalim ng drawer. Pumasok ang aking assistant na may pag-alinlangan. Direktor Reyes, may isang matandang babae sa baba, sabi niya biyenan ninyo daw. Kumunat ang nuko. Pawiin mo siya. Pero sabi niya, bumulong ang asistan, kung hindi kaniya makikita, tatalon daw siya mula sa gusali. Hinikpitan ko ang hawak sa ballpen, at kumalat ang tinta sa papel. Papasukin mo siya. Nang ihatid ng guwardiya ang biyenan ko sa opisina, tinitiknan ko ang isang financial report. Suot niya ang cashmere coat na binili ko para sa kanya, at mayos ang kanyang buhok. Malayong malayo sa kanyang itsura nung nagwawala siya. Cheles, umupo siya sa tapat ko, at ang kanyang ngiti ay napakabait. Alam na ni Mama na, nakamali siya. Patawarin mo na si Marco. Walang mag-asawang hindi nag-away. Hindi ako tumingala. Kung nandito po kayo para makipag-ayos, umalis na po kayo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sinubukan niyang hawakan ako, ngunit pinigilan ko siya ng isang tingin. Alam ni Mama na hindi madaling kumita ng pera. Ang makuwintas magabek, isasauli ko lahat sa iyo. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa bahay. Lahat ng sasabihin mo, susundin ni Mama. Hindi na po kailangan. Isinara ko ang report. Imposible na kami ni Marco. Galit ka pa rin ba dahil kinuha ko ang kwintas ng nanay mo? Bigla niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang pulang supot. Binuksan niya ito. At nandun ang diamond necklace. Tingnan mo, dinala ko. Walang sira. Tiningnan ko ang kwintas at biglang naalala ang namumulang mata ng aking ina noong nalaman niyang nawawala ito. Muling sumiklap ang galit sa aking dibdib. Ngayon ninyo ito isinasauli. Sa tingin ninyo ba ay sapat na iyon para ayusin ang lahat? Alam ko talagang nakamali ako. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. At umiyak siya. Celeste, kaawaan mo naman si Marco. Ilang araw na siyang hindi kumakain at natutulog. Pumayat na siya. Ito ay sa pagitan naming dalawa. Inalis ko ang aking kamay. Wala po kayong kinalaman dito. Paanong walang kinalaman? Bigla niyang itinaas ang kanyang boses. Kapag nagdiborsyo kayo ni Marco, pupunta ako sa opisina mo at mag-iskandalo. Ipagsasabi ko sa lahat na isa kang babaeng walang utang na loob. Tiningnan ko ang bigla niyang pagbabago ngang ugali at natawa ako. Sa tingin ninyo, matatakot ninyo ako. Siyempre may paraan ako. Ngumiti siya ng mayabang. Alam kong pinapahalagahan mo ang trabaho mo. Kapag nalaman ng mga kliyente mo kung anong klaseng tao ka sa bahay, sa tingin mo ba ay makikipagnegosyo pa sila sa iyo? Subukan ninyo. Pinindot ko ang intercom. Security, pakilabas ang matandang ito. Nang pumasok ang nga gwardiya, patuloy pa rin siyang sumisigaw at nakmumura, sinasabing wala akong utang na loob at pralang ang habol ko. Nakatayo ako sa harap ng gintana. Pinapanood siyang ilabas ng gagwardiya na parang isang palabas na sa wakas ay natapos na. Nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Mensahe mula kay Marco. Celeste, pumunta si Mama Dian. Kung may sinabi siyang masama, huwag mong dibdibin. Hihintayin kita sa dati nating takpuan mamayang gabi. Mag-usap tayo. Matagal kong tiningnan ang mensahe at sa huli ay nag-reply. Bukas. 10 AM. Sa harap ng City Hall, nang lumabas ang send notification,
Ang paglubok ng araw sa labas ay dahan-dahang lumubok sa pagitan ng magusali na ginawang kulay kahel ang langit. Kinuha ko ang dokumentoeng acquisition plan sa mesa at binuksan ang unang pahina. Ang numero ay malinaw. 3,075 bilyon. Nun, akala ko kayang talunin nga. Pag-ibig ang lahat. Ngayon ko lang naintindihan na may mga agwat na mula pa sa simula ay naroon na. Tulad ngayon, gaano man kaganda ang paglubok nga araw, lulubok pa rin ito at ang araw bukas ay sisikat pa rin. Ang madahon ng puno sa harap ngang City Hall ay halos dilaw na. Sa ihip ngang hangin, unti-unti itong nalalaglag. Pagdating ko, naghihintay na si Marco. Suot niya ang isang kulay abong trench coat at maayos ang kanyang buhok, ngunit hindi maitago ang itim na bilog sa ilalim ngang kanyang mamata. Nang makita niya akong bumaba ang sasakyan, nagliwanak ang kanyang gamata, ngunit mabilis ding nawala. Nandito ka na. Mahina ang kanyang boses. Oh, ipinasok ko ang bag sa aking kili-kili. Dala mo ba ang mga kailangan? Tumango siya at kinuha mula sa kanyang bag ang mga dokumento. Tahimik kaming pumasok sa Civil Registrar's Office. Habang pinupunan ang mga form, ang dulo ang ballpen ay nag-iwan ng mga tuldok ng tinta. Sa paligid, puro mga mag-asawang magdidiborsyo. May umiyak, may nag-away. Tanging kaming dalawa ang tahimik na parang maestranghero. Tiningnan kaming ang empleyado at nagtanong, "Sigurado na ba kayo? Hindi naman kayo mukhang may malaking problema." "Sigurado?" Halos sabay naming sabi ni Marco. Pagkatapos, nakatinginan kami at mabilis na umiwas. Habang naghihintay, biglang pumasok ang biyenan ko, may dalang isang termos. "Marco, Celeste, hindi kayo pwedeng magdiborsyo." Inagaw niya ang form namin at pinunit. "Hindi ako papayag, hindi pwedeng mangyari ito." "Ma." Sinubukan siyang pigilan ni Marco, ngunit itinula siya. Tiningnan niya ako. "Celes, alam kong mayaman ka. Minamaliit mo ang Marco namin. Minamaliit mo ang pamilya namin. Pero sinasabi ko sa iyo, kahit mahirap kami, mayroon kaming dangal. Wala po akong minamaliit, tiningnan ko siya." "Ayoko, nalang pang mabuhay ng ganun." "Anong klaseng buhay?" Bigla siyang tumawa hanggang sa lumuha. "Dahil ba sa tingin mo, hindi kami karapat-dapat sa isang dakilang direktor na tulad mo? Dahil ba mahirap kami? At gusto mong maghanap ngang mas mayaman? Nakumpol ang nga tao para manot. May mga nagtuturo." Sinasabing ang gulo ng matandang ito. Uminit ang mukha ko. Hinila ko si Marco. Kumuha ulit tayo ng form. Tigil. Humarang ang biyenan ko at naglabas nga ang isang bank card mula sa kanyang bag. "Hindi ba't sinabi mong mayaman ka? Ipakita mo. Tingnan natin." "Nagsisinungaling ka lang. Wala ka namang ganyang kalaking pera." "Ma," namula ang mukha ni Marco. "Huwag na po kayong gumawa ng gulo." "Hindi ako gumagawang gulo." Itinaas niya ang bank card. "Ito ang ATM card ni Marco. Nandito ang lahat ng naipon niya sa 10 taon ng pagtatrabaho." "Celeste, hindi ba't mayaman ka? Ilabas mo ang card mo at pakumparahin natin. Tingnan natin kung may lalabas mo." Narinig ko ang matawanan sa paligid. Tiningnan ko ang hawak niyang card na wala pang 500,000 ang laman at ang namumulang mata ni Marco. Bigla akong nakaramdam ng awa. "Sige." Kinuha ko ang aking bank card mula sa bag. "Dahil gusto ninyong makita, ipapakita ko sa inyo." Pumunta ako sa ATM machine sa gilid, ipinasok ang card at nag-type ng PIN. Nang umilaw ang screen, biglang tumigil ang ngatawanan. Lumapit ang biyenan ko at tinitigan ang screen. "Tingnan natin kung gaano karami ang pera mo." Nang lumabas ang mga numero sa screen, natigilan siya. Eksam pala. 2 pala 2. 18,19,590.02. Biglang tumahimik ang buong lugar.
Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen. May isang huminga ng malalim. Nalaki ang nga mata ng biyenan ko, at ang kanyang bibig ay nakabuka na parang kasya ang isang itlog. Ang hawak niyang termos ay bumaksak sa sahig, at tumapon ang sabaw. Impossible. Nanginginig niyang sabi. Bigla niyang hinawakan ang isang guwardiya. Sira ang makina na ito. Siguradong sira. Paanong makakaroon ng ganito karaming pera ang isang babae? Nagulat ang guwardiya. Ma'am, ayos po ang makina. Impossible! Impossible! Bigla niya. Akong sinugot. May ginawa kang illegal. No? Marumi ba ang prang ito? Alam ko na. Yang trabaho mo. Tumawag na. Akong pulis. Inilabas ko ang aking cellphone. At nakita ang 117 sa screen. Kung magpapatuloy po kayo sa panggugulo, darating na po ang mga pulis. Natigilan siya, na parang naengkanto. Nakatayo si Marco, putlang-putla. At ang tingin niya sa akin ay blanco, na parabang unang beses niya akong nakita. Nagsimulang magbulungan ang gataw. May makumuhang litrato. Ang yaman pala niya, kaya pala nakikipagdiborsyo. Kawawa naman yung lalaki. Mukhang mabait. Ang mabulungan ay parang alon na humahampas sa aking tainga. Tiningnan ko ang magulong eksena at bigla akong napagod. Yumuko ako, pinulot ang aking bank card at lumabas. Celeste, hinabol ako ni Marco at hinawakan ang aking pulso. Talagang, alis ka na? Tiningnan ko ang kanyang namumulang mata at naalala ko ang lalaki na kumain ngang sinigang na may langaw para sa akin 3 taon na ang nakalipas. Biglang lumambot ang puso ko, ngunit mabilis ding tumigas. Marco, mahina kong sabi, ngunit malinaw, hindi tayo para sa isa't isa. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking kamay. Lumabas ako ang City Hall. Ang sikat ng araw ay mainit sa aking balat. Ang hangin ay nakpalipat ng natuyong dahon. Umikot sa aking paanan, na parang pumapalakpak sa wakas ng dramang ito. Nag-vibrate ang cellphone ko. Tawag mula sa aking ina. Anak, kasama mo ba si Marco? Ma, nagdiborsyo na kami. Matagal na katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay isang buntong hininga. Mabuti na rin yan. Nakita ko lahat ng paghihirap mo sa mga nakaraang taon. Umuwi ka na. Nagluto ako enye paborito mong adobo. Biglang uminit ang aking mga mata at hindi ako makapagsalita. Tumingala ako. Ang langit ay asul na parang isang malinaw na salamin. Ang mga ulap ay dahan-dahang lumilipat malaya. Zakapo. Suminghot ako. Pauwi na po ako. Pakababa kong telepono. Pumara akong taksi at sinabi ang aming address. Ang mga tanawin sa labas ay dahan-dahang umaatras. Ang maalaala ng pagtatago, pagtitiis, at pag-away ay parang mangga dahong tinangay ngangin, unti-unting nawawala. Tumunok ulit ang cellphone ko. Mensahe mula sa aking assistant, Director Reyes. Sabi pong CEO ng Raisin Group. Hihintayin ka raw po niyang matapos ang personal na problema ninyo. Available po siya buong susunod na linggo. Tiningnan ko ang mensahe at dahan-dahang ngumiti. Nakreply ako. Sabihin mo sa kanya, bukas, 9 AM, sa Feridian Capital. Ang taksi ay tumakbo ng mayos sa ilalim ng araw. Sa radyo, may isang lumang kanta. Pagkatapos ng ulan, laging may bahahari. Maniwala ka. Oh, tapos na ang bagyo. Ang aking bahaghari ay nagsisimula pa lang. Ang asawa kong si Leo Valdez ay isang executive sa isang malaking korporasyon na may buwan ng sahot na ₱250,000. Binigyan niya akong akses sa isang family allowance na may limitasyong ₱50,000 bawat buwan. Lahat ng nakakakita ay nagsasabing mapalad ako na nakapangasawa ang isang mayaman at mapagbigay na lalaki. Ngunit ang hindi nila alam, bawat gastos ko ay kailangan kong ipaalam muna sa kanya.
Pagkatapos niyang pumayag, saka pa lang ako makakabili. Mula sa libu-libong pisong skincare hanggang sa ilang daang pisong sanitary napkin, lahat ay kailangang dumaan sa kanya. Kung hindi siya papayag, wala akong magagawa. Ipinagmamalaki ito ng aking hipag, si Trina. Tuwing may pagtitipon ng pamilya, ipinagyayabang niya kung paano kinokontrol ng kanyang kapatid ang asawa nito. Maniniwala ba kayo? Sabi niya minsan. Kung hindi papayag ang kuya ko, kahit 100, hindi magagastos ni Bea. Minsan nga, may regla siya at tumagos na sa pantalon niya, pero dahil hindi niya gusto ang brand, hindi siya nagbayad. Pagkasabi niya nito, naktawanan ang lahat. Ang nga tingin nila mapanuri, mapanukso, na awa ay nakatuon sa akin. Sa sandaling iyon, napahiya ako at nanginginig. Maliban sa akin, lahat sila ay tumatawa. Si Leo, ang hipak ko, ang biyenan ko, lahat ng kamag-anak. Para sa kanila, hindi ito pang-iinsulto, kundi isang ordinaryong biro. Ang pakiramdam ay parang isang lubit na unti-unting humihigpit sa aking lik na halos hindi ako makahinga. Nang malapit na akong maiyak, biglang nagbago ang ekspresyon ng biyenan ko at sinanyasan ang hipak ko, pagkatapos ay tiningnan ako. Marahan akong siniko ni Leo at bumulong, biro lang naman ni Trina. Bakit ang pikon mo? Gusto mo bang mapahiya tayong lahat? Pigilan mo yang luha mo. Sumimangot ang biyenan kong lalaki at hinampas ang mesa. Tama na yan, alam ninyong balat sibuyas si Bea. Bakit ninyo pa inaasar? Baka isipin nga iba. Inapin natin siya. Biglang lumamig ang paligid. Pawi, galit na sinabi ni Leo, kailangan mo bang mag-react ng ganun? Totoo naman ang sinabi ni Trina. Bakit kailangan mong sumimangot sa harap ng lahat? Mga nakakatanda ang nandun? Wala ka man lang respeto. May problema ka ba? Ipinikit ko ang aking mamata. Ayokong makipaktalo. Bagamat masakit ang sinabi ng hipak ko, siya ay kasabwat lang. Ang totoong may sala ay siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero naramdaman kong may galit siya sa akin. Gusto niya akong gawing sentrong mabiro. Gamitin ang mga kapalpakan ko para pasayahin ang iba. Nakakilala kami ni Leo dahil ipinakilala kami ng isang kaibigan. Noong una, magalang siya at tapat. Hindi niya ako minamalit dahil mas mataas ang kita niya. Bago kami ikasal, mayroon akong isang beauty clinic. Bagamat hindi kasing laking kita niya, sapat para sa sarili ko. Naawa siya sa akin kaya pinilit niya akong ibenta ang clinic. Noong una, ayoko. Ngunit kinumbinsi niya ang lahat para pilitin ako. Ibinigay pa niya sa akin ang ilang milyong ipon niya para patunayan ang kanyang sinseridad. Bagamat kinuha rin ng biyenan ko ang card, ang pra ay nailagay sa pangalan ko. Para sa mga gastusin, binigyan niya ako ng family allowance. Sabi niya, kung gusto mong magtrabaho, sige lang. Gawin mo ang gusto mo. Huwag ka lang mapagod. Ngunit hindi ko alam kung kailan nagsimula, bawat gastos ko ay tinatanong niya. Noong una, akala ko ay nag-aalala lang siya. Ngunit unti-unti, nalaman kong wala na akong karapatang gumastos kahit 1,000 piso. Sinubukan kong kausapin siya. Pwede bang ang magagastos na mas mababa sa 2,000 ay hindi ko na kailangang ipaalam sa iyo? Ngumiti siya. Pamilya tayo. Bakit kailangan pang magpaalam? Nag-aalala lang. Ako sa iyo kaya ako nagtatanong. Ngunit kapag hindi siya pumapayag sa isang gastos, sisimangot siya at hindi ako papansinin at sasabihin pa sa kanyang ina at kapatid. Ang biyenan ko ang mananermon at ang hipag ko ang mang-iinis. Ate Bea, hindi ka marunong mag-manage ng bahay. Sabi na ni kuya na hindi kailangan. Ipipilit mo pa. Ang fanidosa mo naman. Buti na lang malaki ang kita ni kuya. Kung hindi, matagal mo nang nabankrupt ang pamilya. Tahimik lang ako at ayokong makipag-away. Hinihintay ko siyang umuwi para magpaliwanag, ngunit makukunwari siyang walang alam
at sasabihing hindi niya inutusan ang nanay at kapatid niya. Ang samang loob ko ay hindi ko may labas. Hindi ko siya pinansin. Tila napahiya siya at biglang sumigaw. Tumawag ang nanay mo. Kanina. Gusto raw humiram ng 500,000. Bigla kong iminulat ang aking nga mata. Pumayag ka. Siyempre, mabilis niyang sagot. Bukas, umuwi ka sa inyo at gumawa ka ng dahilan para tumanggi. Nagalit ako. Kung tatanggihan mo, bakit hindi ikaw ang magsabi? Bakit laging ako ang kontrabida? Hindi naman ang mamagulang ko ang unang nanghiram. Ikaw ang nag-alok para magyabang. Ngayong seryoso na sila, ako ang ipapaharap mo. Pinaglalaruan mo ba kami? Galit na galit ako at tinawagan ko ang nanay ko. Naka-speakerphone. Ma, huwag na po kayong hihiram ng pra kay Leo. Ayaw niya talagang magpahiram. Gusto niya lang magpanggap na mabait. Ako ang laging pinapatanggi niya. Akala ninyo? Dahil may asawa na ako, nagiging madamot na ako. Ang sakit. Habang sumisiga ako, umiyak na ako. Natigilan ang nanay ko sa kabilang linya. Si Leo naman ay kalmadong nagmamaneho at ngumiti pa, Bea, para kang bata. Sa akin ka magalit, huwag mo nang idamay si mama. Ma, huwag ninyo siyang pansinin. Nag-away lang kami. Ang pera, huwag kayong mag-alala. Bukas, dadalhin ko sa inyo. Bea, makinig ka, sabi niya. Huwag ka nang magsalitang ganyan. Ang pagbibigay ng pra sa magulang ay parang paklilipat lang mula sa kaliwang kamay papunta sa kanan. Huwag ka nang magtampo. Sa tono niya, parang ako pa ang ayaw magpahiram. Dahil dito, nag-away kami. Paano ko tatanggapin na ako ang sinisisi? Sasabihin ko na sana ang toto, ngunit biglang ibinabang nanay ko ang telepono. Nanginginig ako sa galit, hindi makapagsalita. Hinaplos niya ang aking luha. Tama na, hindi na kita aasarin. Bukas, dadalhin natin ang pera kay mama, basta't maging mabait ka. Ang pra ay hindi mahalaga sa akin. At tandaan mo, ang ugali mo sa nanay at kapatid ko kanina, huwag mo nang ulitin. Maging magalang ka sa kanila. Bagamat malumanay ang boses niya, kinilabutan ako. Kinabukasan, dinala niya ako sa mga magulang ko. Inilagay niya ang isang makapal na tumpok ng pera sa mesa. Ma, nandito po kami para humingi ng tawad. Kasalanan ko po. Masyado kong sinanay si Bea kaya lumaki ang ulo. Pasensya na po. Tiningnan ako ang nanay ko ng may komplikadong ekspresyon at hindi kinuha ang pera. Nakita ko ang isang pagkakataon. Hindi namin kailangan ng pera mo, Leo. Makikipagdiborsyo ako. Hindi ninyo alam kung anong klaseng buhay ang meron ako sa kanila. Hindi ninyo pwedeng tanggapin ang prang ito. Bea, matigas niyang sabi. Huwag ka nang magsalita ng bagay na mag-alala ang mamagulang mo. Kung may reklamo ka sa akin, sa bahay natin pag-usapan. Huwag mong bigyan ng pasanin ang mga magulang mo. Ang babang kanyang boses, at para siyang nakikiusap. Ngunit mas lalo akong natakot. Paano naging ganito? Kasinungaling ang isang tao? Nakatulala lang ako. Hindi alam ang gagawin. Tiningnan ako ngang tatay ko ng ilang segundo, pagkatapos ay inilagay ang pera sa aking bag. Hindi ako sang-ayon sa panghihiram ng nanay mo. Halos kumpleto na ang pambayad namin sa dutang kapatid mo. Ibalik ninyo na ito. Anuman ang pinag-awayan ninyo, bilang nakatatanda, payo ko lang, pahalagahan ninyo ang isa't isa. Ang pag-away ay nakakasirang relasyon. Malamig ang ekspresyon ng tatay ko, na parang may ginawa akong malaking kasalanan, lalo akong hindi mapakali. Pagbaba namin, galit na sinabi ng nanay ko, pinalaki ka namin ng mayos, tapos ngayong nakapangasawa ka nga mayaman, ikaw pa ang nagdadamot, para lang hindi makapagpahiram, pati diborsyo. Sinabi mo, wala kang utang na loob, huwag ka nang babalik dito. Kaya naming mabuhay nang wala ka.
Hindi kami masamang magulang na sisirain ang pagsasama ninyo para lang sa pera. Ma, huwag po kayong magalit, sabi ni Leo. Hindi lang niya maintindihan. Kakausapin ko po siya. Medyo isip bata lang po si Bea. Iniisip niyang mas mahal ninyo ang kapatid niya. Hindi ko na kinaya ang makasinungalingan niya. At alam kong hindi na maniniwala sa akin si Mama. Kaya umalis na lang ako at sumakay ng taxi. Pagkatapos 10 minuto, tumawag si Leo. Nasaan ka? Ay send mo ang location mo. Susunduin kita. Ayokong makita ka ngayon. Sinong gusto mong makita? Ang makaibigan mo? Nakalimutan mo na ba ang masinabi nila sa iyo dati? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan sa harap nga magulang mo? Sinasabi ko sa iyo, ako lang ang tunay na nagmamahal at nakakaintindi sa iyo. Sa akin ka lang ganyan. Bagamat parang nagrereklamo, may halong tawa sa kanyang boses. Bigla akong may naintindihan. Sinadya mo ito. Diba? O nga. Ang mga kaibigan ko ay unti-unti nang lumayo sa akin pagkatapos kong ikasal. Ang isa ay nagsabing nag-inarte lang ako dahil mayaman na ako. Ang isa naman ay nagsabing nagyayabang lang ako. Wala na talaga akong mapupuntahan. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi niya pinansin ang pag-iyak ko. At parang nainis pa. Kung gusto mong mamasyal, sige lang. Pero dapat, bago mag-alas 4, nasa bahay ka na para magluto. Darating ang mga magulang at kapatid ko para maghapunan. At ibinaba niya ang telepono. Sakto namang nag-text ang biyenan ko. Ihanda mo ang ID mo. Mag-expire na ang time deposit. Gagamitin ko ang ID mo para i-renew. O nga pala, ang 30 milyong pisong time deposit ng pamilya ay nakapangalan sa akin. Ito ay ginamit bilang patunay ng pagmamahal ni Leo sa akin. Ngunit ang hindi alam ng lahat, wala sa akin ang passbook. Kinuha itong biyenan ko nung ikalawang araw ng kasal namin. Pero nakapangalan pa rin sa akin. Diba? Inilabas ko ang aking ID at nakpababa sa pinakamalapit na bangko. Ipinawalang bisa ko ang account, kumuhang bagong ATM at passbook at mabilis na inilipat ang lahat ng pera. Pagkatapos, gamit ang family allowance na binigay ni Leo, nagsimula akong mag-shopping. Mamahaling makeup, Femin 27 na, full body spa, 10,000 man nagpamember ako. Pagod na pagod akong bumalik sa hotel na nireserve ko. Pagkatapos maligo, natulog ako. Buong gabi, nak-vibrate ang cellphone ko, ngunit hindi ko namalayan. Mensaheng biyenan, nasaan ka na? Sabi ko ihanda mo ang ide mo, nasaan ka nagpunta? Kaya pala ayaw sa iyong anak ko, parang patay. Ang simpleng utos, hindi maintindihan. Buti na lang may kakilala ako sa bangko. Sila na ang mag-aasikaso. Bakit sinasabi ngang bangko na sarado na ang account? Anong ginawa mo, babay ka? Nasaan na ang pera ngang anak ko? Tawa ni Leo. Sagutin mo ang telepono. Pagkagising ko, nakita ko ang 99 plus na mensahe at 99 plus na missed calls. Natawa ako. Sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ko. Sakto namang tumawag ulit si Leo. Dahan-dahan kong pinindot ang decline. Sumunod ang natawag mula sa kanyang mga magulang at kapatid. Wala akong sinagot. Gabi na nang tumawag ang nanay ko, iritado ang boses. Tama na yan. Ang ganda ng sitwasyon ni Leo, huwag mo siyang itaboy. Sinabi na niya sa amin, kasalanan niya kung bakit wala kang security. Nakpakumbaba na siya. Umuwi ka na. Pero ma, alam ninyo ba kung anong klaseng buhay ang meron ako? Umiyak kong sabi. Alam ko. Kinokontrol niya ang gastos mo. Ayaw niyang bigyan kami ang kapatid mo. Normal lang yan. Intindihin mo siya. Hindi madaling kumita ng pera. Natigilan ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, ang tono niya, ang pagkairita. Lahat ay nagpapahiwatik na alam niya ang sitwasyon ko. Alam niyang nahihirapan ako,
Pero bakit niya ako paulit-ulit na tinatawag na walang utang na loob at madamot? Siya ba talaga ang nanay ko? Ma, bakit po? Sinadya kong sabihin yun para marinig ni Leo. Prangka niyang sabi. Bakit ka ba ang tanga? Kung hindi ko gagawin yun, paano niya tutulungan ang kapatid mo? Paminsan-minsan, bakit ko ipapakasal ang pinakamamahal kong anak sa kanya kung hindi makakatulong sa kapatid mo? Natulala ako. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa iba. Huwag mo akong pigilan. Tama ang sinasabi ko. Malapit na silang magdiborsyo. Kung hindi ko pa siya prangkahin, baka tuluyan na silang magiwalay. Ikaw ang gustong maging mabait, gusto mo ba silang magdiborsyo? Ang sigawang nanay ko ang sumira sa huling pag-asa ko sa aking pamilya. Walang tigil ang pag-agos ng aking luha. Akala ko, kahit mas mahal nila ang kapatid ko, mahal pa rin nila ako. Pinag-aral nila ako. Nag-alala nung hindi ako makahanap ng mapapangasawa. Ngunit lahat pala iyon ay hindi dalisay. Ako at ang aking kasal ay isang hagdanan lang para sa kapatid ko. Lahat ay naging malinaw. Kaya pala ang weird ng ugaling nanay ko. Kaya pala palagi niya akong sinasabihan na hindi ako marunong magpaamo ng lalaki. Kaya pala paulit-ulit siyang nanghihiram ng pera kay Leo. At si Leo? Tuwing lalaban ako, ngingiti siya at sasabihin, tawagan mo ang nanay mo, tanungin mo kung tama ang ginagawa mo. Para silang lobo at tigre, at ako ang tupa sa gitna. Nang maintindihan ko ang lahat, umuwi ako. Nakita ako ni Leo. At kahit iritado, pinilit niyang kumalma. Bumalik ka? Pinag-isipan ko ang maginawa ko. Masyado akong naging possessive dahil mahal na mahal kita. Sincere ang kanyang sinabi. Ngunit sumugot ang biyenan ko. Ang pra? Nasaan ang prang anak ko? Ninakaw mo, no? Alam ko na. Masama kang babae. Ma. Sigaw ni Leo. Huwag kang maksalitang ganyan. Hindi ganyang tao si Bea. Nagalit siya dahil, samga sinabi ninyo ni Trina, humingi kang tawad sa kanya. Ako, hihingi ng tawad sa kanya. Hindi makapaniwalang sabi ngang biyenan ko. Anak kita, pinapahingi mo ako ng tawad sa asawa mo. Baliw ka na ba? Galit niyang sigaw. Si Leo ay nakatitik sa akin, na parabang naghihintay nga reaksyon ko. Oh, kailangan mong humingi ng tawad. Kapag nakamali, kailangang humingi ng tawad. Hindi ako kumakampi kahit kanino, pati si Trina. Ipinapakita niya sa akin na handa siyang magbago. Noon, siguradong mantik ako, ngunit ngayon, ayoko nang maging duwag. Noon, akala ko ang pagpapakumbaba ay magdudulot ng kabutihan. Ngunit ang nakuha ko lang ay pang-aabuso. Ang pagkuha kong pera ay isang pagkakamali. Pero ngayon, habang tinititigan ako ni Leo, mas lalo akong kumalma. Tama si Mama, mas nakatatanda siya. Hindi ko kayang tanggapin ang tawad niya. Ikaw na lang, asawa ko, ang humingi ng tawad para sa kanya. At si Trina, hindi naman siguro mahirap tawagan siya, di ba? Sobrang iniidolo ka niya. Siguradong makikinig siya sa iyo. Ang boses ko ay malumanay pa rin. Ngunit nagulat si Leo. Alam niyang ang dating ako ay hindi kailanman hihingi ng tawad mula sa iba. Tinitigan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakilala. Hindi ako umiwas. Naalala ko noong high school. Nilabanan ko ang isang bully. Inilubok ko siya sa tubig at sinabing, hindi ko kayo kayang lahat, pero kaya kita. Sa susunod na may mang-api sa akin sa klase, ikaw ang bubugbugin ko. Kahit hindi ikaw ang nagsimula. Naintindihan mo, ang tingin ng babaeng iyon ay kaparehong tingin ni Leo ngayon. Hindi ako ipinanganak na malakas. Palagi akong mahina. Ngunit gusto kong mabuhay. Nang wala ng ibang paraan, ang paglaban ay naging instinct. Ngayon,
Tinawagan ni Leo si Trina. Pilit kong nilalabanan ang pagnanais na sumuko. Dumating si Trina, at kahit labak sa loop, humingi siya ng tawad. Pinatawad ko siya. Pagkatapos ay tiningnan ko si Leo. Nag-iba-iba ang ekspresyon niya. Ngunit sa huli, humingi rin siyang tawad. Hindi na makapaghintay ang biyenan ko at binanggit ang deposito. Sorry na kami. Ibigay mo na ang bagong passbook kay mama. Huwag kang abusado. Kapag nagalit si kuya, wala kang mapapala. Si Leo ay nakatitig sa akin, hindi nagsasalita. Ngunit hindi ko na siya hahayaang manahimik. Lumapit ako at kumapit sa braso niya. Asawa ko, magsalita ka naman. Hindi ba sinasabi mo sa akin na huwag kong dibdibin ang mga sinasabing nanay at kapatid mo? Naisip ko rin, masyado akong nag-alala sa sasabihin nila kaya ako nasasaktan. Tama ka, dapat mas isipin ko ang sarili ko. Ang perang ito, ikaw ang nagbigay sa akin. Kung ibibigay natin kay mama, kailangan mong pumayag. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngunit may pag-alinlangan sa kanyang mata. Hinila siya ng biyenan ko at sinanyasan. Sige na, asawa ko. Dahil si mama na ang humihingi, ibigay mo na sa kanya, sabi niya. Nanlumo ako. Akala ko, dahil sa kahihiyan, hindi siya papayag. Nakamali ako. Huminga ako ng malalim. Sige, kukunin ko. Nang dalhin ko ang passbook, mabilis itong inagaw ngang biyenan ko. Nasugatan pa ang kamay ko. Gusto na niya itong buksan. At kinabahan ako. Dahil inilipat ko na ang halos lahat ng pera, ilang libo na lang ang natira. Sakto namang tumunok ang telepono ni Leo. Investment? Alam mo namang asawa ko ang may hawak ng pera. Wala akong ekstrang pera. Ngumiti si Leo at kinuha ang passbook. Nag-alala ako na bubuksan niya ito, ngunit hindi niya ginawa. Nakatuon lang siya sa kausap niya. Bigla kong itinaas ang aking boses. Sige, asawa ko, pumapayag ako. Paanong hindi ako papayag sa isang bagay na pakakakitaan? Kumunot ang ni Leo. Dahil sa lakas ng boses ko, narinig siyang kausap niya. Talaga? Ate B, bukas, pupunta ako diyan. Pag-usapan natin. Leo, ano sa tinji mo? Naging itim ang mukha ni Leo. Kung pumaya na ang asawa ko, wala na akong problema. Mabilis niyang ibinaba ang telepono, inihagis ang passbook, at sinigawan ako. Ano ba ang gusto mong mangyari? Hindi mo ba alam na hindi iyon investment? Kundi pang sugal? Anong problema? Wala naman sa akin ang pera. Bukas, kapag dumating siya, sasabihin kong nasa biyenan ko ang pera. Hayaan mo. Siyang kausapin ang biyenan ko. Hindi ba't kailangan mo lang ng kontrabida? Ako man o ang biyenan ko, pareho lang. Pinulat ko ang passbook. Bago ako umuwi, tinawagan ko na ang lahat ng kamag-anak natin para maghapunan dito bukas. Para maging saksi sa paglilipat ng kapangyarihan sa pera. Para sa susunod, hindi na ako ang isipin mo kapag kailangan ng kontrabida. Nakbago ang mukha ni Trina. Ang galing mo. Kung malaman ng iba na nasa nanay ko ang pera ni kuya, lahat sila manghihiram. Naalala rin ang biyenan ko. Kahit galit si Leo, kalmado pa rin siya. Kung gusto mong ikaw ang maghawak, sige, pamilya tayo, pareho lang. Nag-alala lang ako na mapagod ka. May kakaibang ngiti sa kanyang labi. Ikaw ang nagpumilit nito, ha? Huwag kang magsisisi. Kapag umiyak ka sa akin, hindi na ako magiging kasing bait ngayon. Muli, ipinapahiwatig niyang mali ang desisyon ko. Nun, maimpluwensyahan ako ngang salita niya. Ngunit ngayon, hindi ko na pinapansin. Alam kong gagawa siya ngang paraan para bawiin ang passbook. Sa sinabi niya, mukhang gagawa siya ngang paraan para ako mismo ang sumuko. Gabi habang nag-ayos ako, bigla niya akong niyakap mula sa likod. Asawa ko, parang nagbago ka? Kahit sa ganitong sitwasyon, malinaw pa rin ang isip ko. Hindi ba't maganda ito?
Umiwas ako. Noon, palagi akong apektado sa sinasabi ngang nanay at kapatid mo kaya tayo nag-awaye. Ngayon, hindi ko na sila papansinin. Magiging maayos na tayo. Natigilan siya. Palagi niyang ginagamit ang nanay at kapatid niya para makontrol ako. Pero ngayon, nawalan na siya ng paraan. Nung una, hindi ako sigurado sa mga ginagawa ko. Ngunit unti-unti, nakahanap akong paraan. Gusto kong siya mismo ang sumira sa imahang binuo niya. Nagsimula akong mag-post sa social media, pinalalaki ang bawat maliit na kabutihan niya. Pinuri ko siya sa pagiging laging nasa paniko, sa hindi pagpayak na manghimasok ang biyenan at hipak ko sa pagtitiwala sa akin sa pera at sa pag-udyok sa akin na magtrabaho. Tulad ng ginagawa niya sa akin noon, binuo ko ang kanyang imahe. Kapag naririnig niya mula, sa iba na siya ay mapagparaya at maunawain, hindi siya makatanggi. Unti-unti, sumama ang mukha niya, ngunit hindi niya alam kung paano magagalit. Sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na. Ngayon, hindi na ako apektado sa mga salita niya. Ako na ang nag-isip para sa kanya. Kapag nagsasalita siya, sinasabi ko lang, pero wala akong ginagawa. Kapag tumataas ang boses niya, iyak ako. Ang galing ko ng umarte. Kapag pinapunta niya ang biyenan at hipak ko, pinalitan ko ang lock ng pinto. Kapag tinanong niya ako, sasabihin kong, asawa ko, sinisiraan nila ako sa iyo. Sinasabi nilang ayaw mong magtrabaho ako. Ayaw kong mag-away kayo. Kaya hindi ko na lang sila pinapansin. Hindi siya makapagsalita. Pulang-pula ang mukha niya. Ngunit hindi ako laging nananalo. Bagamat hindi niya nabawi ang deposito, ang sweldo na binibigay, niya sa akin ay paunti ng paunti. Mula sa 50,000, naging 30,000, tapos 10,000 hanggang sa wala na. Ang magastusin sa bahay ay mula na sa deposito. Nagsimula siyang humingi ng malalaking halaga, 500,000, 1,000,000, para daw sa investment. Ngunit lahat ay nawawala. Halatang binabawi niya ang pera. Mula nun, bumuti ang mood niya. Ako naman ang nagsimulang mairita. Alam kong sinadya niya ito para galitin ako at gumawa ng pagkakamali. At halos nagtagumpay siya. Ang pagnanais na makipagdiborsyo ay lumalakas araw-araw. Kahit alam kong dehado ako kapag ngayon ako nakipagdiborsyo, halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nang malapit na akong sumuko, nakaproblema ang beauty clinic ko. May isang grupo nga, tao na nagrereklamo. Sinasabing nakasakit sila dahil sa serbisyo ko. Paulit-ulit silang nanggugulo at walang customer na makapasok. Sunod-sunod ang mareklamo at laging may ma-inspektor. Napilitan akong isara ang klinik. Sa ika-60 karawan ng biyenan kong lalaki, pinaktulungan akong biyenan at hipak ko. May mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Sinabihan na siyang mahirap ang beauty industry, pero pinilit pa rin niya. Ngayon, nalugi na ang pera ni kuya. Buti na lang mabait ang pamilya namin. Kung hindi, matagal na siyang pinalayas. Nakunwaring walang magawa si Leo. Tama na yan. Kasalanan ko, hindi ako kumikita ng sapat. Gusto lang naman ni Bea na tulungan ang pamilya natin. Ngunit habang pinagtatanggol niya ako, mas lalong nagagalit ang mga kamag-anak. Hindi pwedeng ganyan, Leo. Sabi ng isang tiyuhin. Hindi dapat pinapahawak sa babay ang pera. Ngayon, nalugi na lahat, saka ka magsisisi. Sa gitna ng akusasyon, may pumasok na mensahe sa cellphone ko mula sa empleyado ko. Inamin nga ng gugulo. Binayaran daw sila para gawin iyon. Bigla kong itinaas ang aking ulo at tiningnan ang mata ni Leo. Ang masinasabi niyang investment at market ay kasinungalingan lang pala. Siya ang nagplano ng lahat para pilitin akong isuko ang pera. Ngumiti ako. Nagulat ang lahat. Magkakamag-anak, sabi ko.
Dahil interesado kayo sa pera namin, linawin na natin ngayon. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita ang bank records. Ang buwan ng sahot ni Leo ay galing pala sa pondo ng kumpanya. At ang 30 milyong deposito, tiningnan ko ang biyenan ko, Ma, ang passbook na hawak ninyo. 30,000 na lang po ang laman. Namutla ang biyenan ko. Tumayo. Si Leo. Bea, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, malamig kong sabi, ang nganalugi mong investment ay pambilingang bahay at kotse para sa kabit mo at parte sa beauty clinic ng kapatid mo. Gusto mo bang ipakita ko ang nga resibo? Namutla si Trina. Napahawak sa mesa ang biyenan ko. Tumingin ako sa biyenan kong lalaki. Pa, sabi ninyo, hindi ako marunong maghawak ng pera. Ngayon, alam na ninyo kung bakit. Ang pera nga anak ninyo ay napupunta sa ibang babae. Sinubukan ni Leo na agawin ang cellphone ko, ngunit umiwas ako at ipinadala ang mga ebidensya sa group chat ng pamilya. Sumigaw ang biyenan ko nang makita ang mga litrato ng kabit. Napopo si Trina. Balo ka na ba, Bea? Sigaw ni Leo. Sa tingin mo may makukuha ka pa? Nakalimutan mo na ba? Ipinakita ko ang cellphone. Ang deposito ay prenuptial property ko. At may ebidensya, ako ang money laundering gamit ang account ko at paglilipat ng pondo ang kumpanya. Nakarehistro na ito sa abogado. Namutla siya. Tumingin ako sa pamilya ko. Ma, ngayon alam na ninyo kung bakit ayokong magpahiram. Hindi mapagbigay si Leo. Ginagamit niya lang kayo para subukan ako. Hindi makapagsalita ang nanay ko. Nang gabing iyon, lumipat ako sa hotel at nagsampang diborsyo. Noong una, ayaw pa ni Leo. Hanggang sa ipakitang abogado ang ebidensya ng pamamakang pirma. Umiyak ang biyenan ko at nakiusap na bawiin ko ang kaso. Ngunit may mga sugat na hindi na maghihilom. Pagkatapos ang 3 buwan, nakuha ko ang nararapat sa akin. Si Leo ay inimbestigahan para sa embezzlement at tinanggal sa kumpanya. Nang muling magbukas ang beauty clinic ko, nakatanggap akong tawag mula sa nanay ko, humihiram ng pera para sa kasal ng kapatid ko, tiningnan ko ang sikat ng araw. Ma, huwag na po tayong mag-usap, baka makasama pa ako sa inyo. Nang i-block ko ang numero niya, gumaan ang pakiramdam ko. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa paglaban, kundi sa pagpapakawala. Ngayon, abala ako sa aking negosyo. Minsan, nakikita ko ang sarili ko sa nakaraan. Ngunit hindi na ako nanghihinayang. Isang araw, nakita ko si Leo sa kalsada. Mukha siyang miserable. Sinubukan niyang magsalita, ngunit sinabi kong, huwag na. Ang nakaraan ay isang masamang panaginip na lang. Nang tumalikod ako, narinig kong sinabi niya, sorry, hindi ako lumingon. Dahil may mapaumanhin na huli na. Ang beauty clinic ko ay sikat na ngayon. Natuto na akong mag-invest. Minsan, naalala ko ang dati kong sarili na nanginginig sa takot. Ngunit nagpapasalamat ako sa pagising na iyon. Ang tunay na lakas ang isang babae ay hindi sa pagsuko, kundi sa pagmamahal sa sarili at pag-alis sa kadiliman. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang dating kaibigan. Bea, nabasa ko ang kwento mo. Masaya ako para sa iyo. Ang tunay na swerte ay hindi bigay ng iba, kundi pinaghihirapan. Ngumiti ako at tumingala sa mga bituin. Bukas, isang bagong araw.